kanina nabanggit nyo na parang malapit na. And marami talagang na Pilipino na yan talaga ang ini-expect. Pero marami rin kasing nagsasalita na bakit tahimik ang AFP? Or tahimik nga ba? Baka hindi lang namin alam. Ano po masasabi nyo po dito, Doc Lorraine? Kasi kung tutuusin, Coach Oli, everybody, mga kababayan, no? Kung tutuusin, kung titignan nyo yung rally ngayon, before, in the days leading up to it, ang ingay ng social media, na para bang, kinabahan ako kasi akala ko, ang dami nang dadating, di ba? No, so, hindi gauge, in other words, tapos yung pala 7,000 lang ang dadating, di ba? So, ang sinasabi ng husband ko sa akin, at saka ang pagkakakilala ko sa kanila, no, kasi closest friends namin ay nasa mga PMA years, no, to have a little bit more faith. So, but, yung sinabi ko na malapit na, ano lang yun, nagjo-joke lang ako, hindi ko talaga alam. Syempre, yun yung hope ko, kasi talagang, hindi na siya pwedeng patagalin, kitang-kita na, no, kitang-kita na, hindi niya talaga kaya, hindi siya kayang mamuno. At dahil doon, ang dami nagpe-presidente kunyari, no, yung kanyang asawa na lulong din pala sa droga, 'di ba? Every day and in under 2 or 3 years napabagsak niya ang Pilipinas, no? Tapos ang daming atraso, ang daming talagang, so hindi na talaga pwede. So hindi ko alam kung sandali na lang ito or ano, pero at least yung maliwanag sa atin. At yung gusto ko na nakikita ko, lumalaban ng Pilipino, ano? Hindi natin tinatanggap ito. Katulad nung, ang nakakatakot kasi dito pag tinanggap natin ito. No, for me kasi I try to play the long game, no, the infinite game, which means that I look at future generations. No, ano ang tinuturo natin sa mga anak natin pag hindi natin napababayan? Na tiniis natin ang drug addict? Ang isang kriminal na mastermind sa heinous crime against PRRD na extraordinary rendition ay ikikibit balikat natin, na ang isang presidente ay ipinagkanulo, surrendered a Filipino citizen to a foreign court. Anong sinasabi? Ano itinuturo natin? Kasi opposite nung nakita ko kay PRRD, yung pagtrabaho ko sa kanya, kay PRRD talaga, yung kasarinlan, number 1 siguro sa kanya yon, no? So, bakit ba tayo nandito? 'Di ba? Nandito tayo kung bakit tayo lumalaban para sa mga anak natin. Future generations, we are building a country right now. We are even as we speak right now, no? Kahit na madilim itong nangyayari ngayon, this is the best time to teach our children ganito lumaban. At saka talagang aayusin natin ang Pilipinas, no? And we're very fortunate that the constitutional successor is a woman who is really an executive who is so excellent, 'di ba? Meron siyang proven track record. So, as for the AFP, no, I cannot speak for them. I'm sorry talaga, no? Kasi I'll be emotional, I'll be like that, no? And it's not going to help. It's not going to help at all. So, pero ang pagkakakilala ko sa kanila, no, ay pero syempre maraming bulok dyan, maraming magnanakaw, maraming nakakagulat kasi ang Pilipinas nung nangyari si Marcos, no? Hindi ko akalain, napakarami palang mukhang pera na pwede mo palang bilhin, na pwede mo pala suhulan, napakadami pala. No, so hindi sila immune dyan. But I also have worked with them, no? And they are heroes. It is an organization that are really made up of heroes na talagang everyday. My husband is also a soldier, so yung dinaanan namin din sa buhay na talagang tinatalikuran niya kaming mag-anak para siya ay lumaban para sa bayan, 'di ba? So hindi maliit na bagay dahil mahal na mahal niya kami, 'di ba? So maraming ganun yung closest friends namin. So siguro uulitin ko lang yung sinasabi ng husband ko, no? Have a bit more faith in the armed forces of the Philippines. Yeah. I don't know. Yun, kanina natanong ko kay attorney patungkol dito. Mabigat din to sinabi ni to si Saldico kasi
ibang klase na po. Pati asawa at bayaw. Pati hindi naman politiko, hindi naman nasa gobyerno, pero nakikinabang. Sa gobyerno, naalala ko yun kasi ilang araw kong blinag yun eh. Yung patungkol sa pagtaas ng sibuyas. Ngayon lang tayo alam ko yun, personally alam ko yun dahil ako namamalengke. So, nakikita ko talaga yung pagtaas ng sibuyas, nung bigas, tsaka yung sili, pati asukal. Diba? Naalala nyo yun? So, etong binitawan ni si Saldi ko patungkol dun sa magkapatid, no, bayaw at asawa, ano pong masasabi nyo dito at anong panawagan natin sa taong bayan, anong pwede natin gawin dito? Sino ba? Sige po, kahit... Sige lang po, kung sino man na Okay, sige. Mag-comment ako dyan. Yung sa akin kasi yung kanina about the yung sa Armed Forces of the Philippines natin, ating mga, magigiting na mga kababayan. Kasi kababayan natin, mga Pilipino din sila. Naiintindihan ko, sa akin kasi may mga nakakausap ako. Pero ang naiintindihan ko kung gaano kahirap din ang kanilang pinagdadaanan. Sabi nga kanina ni attorney, may internal debate din sa kanila. Kasi syempre, ang one thing that we have to understand when you talk about military is may chain of command. At the same time, hindi naman ganun kadali din sa kanila yung mga nangyayari sa Pilipinas. Pero one thing lang din siguro na gusto ko sanang ipanawagan sa ating, kumbaga, brothers and sisters or men in uniform is one thing. Ang nangyayari sa Pilipinas, especially when you talk about massive corruption, I hope na it will not come to a point at the same time ang issue kay BBM na may kinalaman sa kanyang illegal drug dependence, or sabihin na natin, wag na tayo maging politically correct dito, pagiging drug addict, kumbaga, yun na naman accusation ng kanyang kapatid na si Senator Amy, which is yung kanyang panganay na kapatid, is sana hindi umabot tayo sa point na we normalized massive corruption in government ang pagkakaroon ng isang illegal drug dependent na presidente. It's not at all acceptable. Kasi kung titignan mo... Ana, I'm sorry, I'm making singit ha, because I might forget. Because what you're saying kasi, we are normalizing having drug dependence in government. No. What I'm saying is, sana hindi tayo... No, yeah. No, I want to make a point. Kasi yun na nga yung nangyayari. We're normalizing it. Because remember yung nangyari sa LA kay Lisa Marcos, 'di ba? Yung kanyang social secretary or something, si Arroyo, the wife, no? Oo, sino ba yun? So she admitted to having taken that she's a drug user, that she's a drug dependent. Sinabi niya. And yet she wasn't fired. She wasn't fired. Yes, Santoco. She's still there in Malacanang. Can you imagine that? You're in the seat of power. And then you're still allowed to work. You're using drugs. So we are normalizing it, 'di ba? Kasi ito mga umas nito, no, yung mga ganyang pamilyang ganyan, no. I've known these people for a long time. Wala sa kanila ang drugs. Normal 'yan yung mga cocaine. Wala akong pakialam kung mag-drugs kayo diyan. Sana mahuli kayo, mag-overdose kayo. But when you're talking about the office of the president, ibang usapan, dahil bit-bit mo ang bansa. So tama yung punto lang ni Ana. Gusto ko sabihin na nagiging normal, tinatanggap natin. Narinig pa natin na the trade secretary. There are rumors that the trade secretary is also into drugs. And Chu Laurel is also into drugs. And Gibo is also into drugs. No, we're and even the new, the new one that was replaced by... yes, dahil mga kaibigan nila yan di ba? So, I don't know, is it true? Well, you know what? Nasa lugar natin na sabihin sa kanila, hoy, magpa-drug test nga kayo, 'di ba? Kasi we are normalizing, tinatanggap natin. 'Di ba? Pilipinas yung pinag-uusapan natin. And what have they done to our country? Buti sana kung maayos, hindi. Talagang in under 2 or 3 years, talagang winasak nila ang Pilipinas, no? Okay, so sorry, Ana. Sorry, I interrupted. No problem, sis. What I'm saying is, ang panawagan ko sa AFP, yung sinasabi ko nga. Kasi ako, tama ka. Tama naman yung yung husband mo, Lorraine. Have a little more faith, kumbaga, sa AFP. Kasi sa akin, palagay ko, may internal debates at saka hindi rin ganun kadali ang pinagdadaanan nila. Pero sana naman sa ating mga kababayan at
kumbaga brothers and sisters in uniform, not just the AFP, even the PNP and the security forces. Yeah. Let's not, sana naman hindi nyo matanggap na ang issue ng massive corruption in government at saka yung pagkakaroon nyo ng commander-in-chief na and even members of his cabinet na allegedly may issue ng drug dependency, hindi ito maging normal na ma-accept nyo. Kasi this is really beyond imagination. I've never been into a country, I've so far traveled across the world, I've never been into a country na kayang sikmarain ito. Kaya ako kasi paano nyo nasuswallow? Yun yung pakiusap ko na hindi ito normal. It's really beyond imagination na sana naman po ang ating mga kababayan sa AFP, sa PNP at sa security forces, alam ko na ang mahirap din ang sitwasyon nyo, pero at the end of the day, tatlo lang naman ang kailangan nyong isipin eh. Una, rely on the Constitution. At the end of the day, you go back to the Constitution. Try to embody what are the provision in that Constitution and what is your basic responsibility. The Constitution is very, very clear. You protect the state, which is not the government. The state is composed of what? 5 elements in political science. The one is the people, and the other one is it's your sovereignty. Even is part of it. The people is very implicit. Nandun siya, explicit yun when you talk about the state. So very, very clear ang Constitution. Protect the state, not the government, whoever politician, and the people. Dalawa yan na dapat nating isipin. Pangatlo, siguro that's the basic thing that they have to refer to, yung ating mga brothers and sisters and men in uniform. The other one is the people. Look at what is going on to the country. My God. The third one is the flag. Do you really want the country to be seen by the whole world na ganito? Walang re-respeto na sa atin. Mahihirapan tayong makabangon when you talk about international standing. Even engaging in diplomatic and bilateral and multilateral agreements dahil sa ating nangyayari sa Pilipinas and the kind of leadership that we have. And then the people, yun lang, tignan nyo lang yun. Makikita nyo na kung ano ang decision nyo. Yun lang naman sa akin. At saka, on the other hand, nakakatawa lang, just to make singit, yung international isolation ni BBM is very obvious. Look, sino na lang ba ang kaya niyang kausapin? Si Zelensky na lang. Yeah. Look, anong pinag-usapan niya Zelensky? Agricultural agreement and all that. Of all countries in the world and of all leaders, hindi na nga leader si Zelensky precisely because ang problema ni Zelensky, wala na siyang political legitimacy because supposedly they have an election. So it's a de facto leader. Yun na lang ang kaya niyang kausapin. No other leaders in the world even would want out of all of this issue, makipag-usap kay BBM. Siguro, na lang yan, politeness na hindi sila nagsasalita. But actually, he is internationally isolated. We are internationally isolated. So please, sa ating mga kababayan sa AFP, tignan nyo to. At isipin nyo yung future ng bayan. At isipin nyo yung future din ng mga anak ninyo. Kabit-kabit ito. Tapos naniniwala din ako kay attorney kanina, sinasabi niya, baka hindi nila balak bumaba ng power even beyond 2028. Hindi talaga. And that is worse. My God, I said, even if ako pag iniisip ko siya, my God, 3 years pa lang, may 3 years pa. Tapos hindi pa, may possibility na hindi bumaba at mag-continue pa ng beyond 2028. Saan na pupulit ang Pilipinas? I even think, because I'm actually into economics as well, na baka bankrupt na nga ang Pilipinas. Hindi natin alam. So parang sabi ko, ano na ang nangyayari sa Pilipinas? Wala talaga. So sa akin, kasi alam mo, sa Pilipinas kasi, kung titignan mo ang political history natin, ang role ng AFP is very important, especially in these critical times. So I really hope na naiintindihan ko ang hirap kasi nakakausap ko yung iba nating mga kababayan dyan eh. Pero naiintindihan ko ang gaano kahirap ang nangyayari at saka yung debate sa loob. Pero alam ko rin na ang puso ng mga nasa AFP na nasa middle rank pababa, nasa bayan. Alam ko yon. So sana lang yung mga nasa leadership, malaman nila kung anong tamang desisyon at ano ang tamang landas na dapat tahakin para sa ating bayan. Kasi tama si PRRD kanina. Kasi kanina,
habang nagpe-prepare tayo para dito sa programa, nanonood ako ng video. It just so happened sa Facebook na lumabas sa feed ko, si PRRD, nakita ko yung video ni PRRD, at saka may ceremony sa Malacanang na ang kausap niya ay mga Boy Scout, yung mga bata ng mga Boy Scout. May ano doon eh, may seremonya noon nung panahon niya na lahat ng Boy Scout nandun sa Malacanang at ina-address ni PRRD. At ang sabi ni PRRD sa mga Boy Scout, ng mga bata pa, 7 years old, 9 years old, 10 years old, pinapanood ko yung video. Sabi niya, o kayo mga butsukoy, sabi niya, kayo mga butsukoy, wag na wag niyong kalilimutan, iisa lang ang bayan natin. At dapat niyong mahalin yan at magsakripisyo kayo. Sino sa inyo ang gustong maging sundalo? Sino ang gustong maging Air Force? Pag kayo pumasok sa sundalo, mag-ROTC kayo, ipaglaban nyo ang bayan natin kasi wala na tayong ibang bayan kung deng is ang Pilipinas lang. So habang pinapanood ko yun, parang ano lang ako, natatouch ako na parang, totoo, wala naman talaga ibang bayan na tayo kung di ang Pilipinas lang eh. So para sa ating mga kababayan sa AFP, wake up. I mean, this is not an easy situation, very critical ang sitwasyon ng Pilipinas, pero I still have hope. And I still know that at the end of the day, hindi ang Pilipino ay maninindigan para sa kung anong ikabubuti ng bayan natin. Mahirap lang talaga ang pinagdadaanan. Maraming debate. Even on my side, I always have a lot of debate sa utak ko. Pero at the end of the day, kahit mahirap, alam ko na malalaman natin lahat kung ano yung patutunguhang dapat. At sana, yung mga distraction, itong mga tulad ni Nasal, Percy, whatever, whoever, noise yan, mga kababayan. Noise. They're political noise. Don't listen to them. Listen to your conscience. Go back to the Constitution. That is our guiding rod, ang Constitution ng Pilipinas. At nandyan ang accountability ng Presidente. Public office is a public trust. Malinaw yan. Hindi mo na kailangan i-interpret yan. Grade 1, grade 2, grade 3, kahit elementary na kabataan, alam nila kung anong ibig sabihin nun. So wag na tayong pagpatumpik-tumpik pa. Yun yung gusto ko lang ipanawagan. At saka, may nabasa ako kanina, sabi dito, the hypocrisy of the November 30 rally. I think it's referring to the yellows and the kakampings. Kasi nakita ko rin, my God, mga oportunista, nandun si Kiko, at saka si Laila de Lima, my gosh. Sabi dito, they are shouting against corruption, pero silent daw sila sa mastermind. Paano? May tinatawag kang unholy alliance between the kakamping and, the one in power. Yun ang pinangangambahan ko. Kasi pag dating ng 2028, I can sense na may ganun nga mangyayari. Kasi I don't think nga may balak silang bumaba. May ano yan, mga compromises yan sila. So sa akin lang mga kababayan, wag na nating pahirapan ang bayan natin. Let's try to wake up before it's too late. Because I'm not kidding, economic-wise, baka mahuli tayo sa lahat. Oh my God. Maraming salamat po. Pwede makisingit? Go. Yung akin simple lamang. Napag-usapan ni Lorraine at saka ni Ana, yung AFP as the protector of the people, no? Simple lang ang tanong ko sa mga kasundaluhan, kahit sa pulis. Normal na mag-drug test. Normal pag kumukuha ka ng baril. Normal pag kumukuha ka ng lisensya para makapagmaneho. Bakit hindi normal na ang Pangulo, ang pinakamatayog na leader ng ating bansa, ang Commander-in-Chief, may allegation? Kung titingnan natin, si Presidente Duterte, inaccuse siya. Maaga pa, ilang beses. Nung una, hindi pinapangalanan. Nung bandang huli, talagang dinala niya yung usapan. Accusation. Sino ang nag-confirm? Kapatid niya. May personal knowledge. Alam ang kasaysayan. Alam nung simula pa bata sila. So, yung mga nagsasabi na ay sandali lamang at hindi ko yan sasagutin, hindi yan totoo, hindi ko nakilala kung sino siya. Again, Mr. President, you just have to answer that head on. Bakit si Juan de la Cruz na nagmamaneho ng jeep kailangan magpa-drug test? Diba? Bakit tayo
Pag nagre-renew tayo ng lisensya natin, kailangan natin magpa-drug test. May isang opisyal sa AFP na nagsabi, hindi kami ang AFP, hindi bingi, hindi bulag, hindi pipi. Hindi namin kayo ina-accuse nung mga yon. Pero kayo ang protector ng tao. Kayo ang protector ng Pilipinas. Hindi naman maaari na isasantabi namin kayo, magkakagulo ang Pilipinas. At lalong hindi rin pwede na maging extra-constitutional tayo. Wala ho sa kasaysayan natin sa karanasan natin sa kasaysayan ang pagkakaroon ng junta. Wala rin ho sa kasaysayan natin ang transition o caretaker government. Wala ho yan. Kahit na hindi ko nagugustuhan yung saligang batas dahil meron akong advokasya na gusto, yan ay saligang batas ng dilaw. So kung kayong mga dilaw, and I'm addressing this to the dilaws and the pink, kung kayo gusto nyo iba, ang tanong ko, ay willing kayong isatabi ang saligang batas na kayo ang gumawa? Hindi ba yan saligang batas na yan is a total reaction to the martial law years? So babalik ulit tayo. Bakit normal kay Juan de la Cruz na mag-undergo ng drug test pero ang Pangulo, ang kanyang pamilya ay hindi maaari? Saan ka nakakita na walang patas sa batas? 'Di ba? So napakahirap yan kasi yung sundalo, plebo ka pa lang. Nagda-drug test ka na eh. 'Di ba? Para ka makapag-assume ng mga pag-angat mo sa karir mo, naandyan ang drug test. So hindi ko talaga maintindihan kung bakit issue yan. Ngayon, pumasok tayo dun sa nagplaplano sila na mag-extend beyond the term. Akala ko redemption ang agenda to redeem the Marcos name. It turns out to be a restoration of the 36 years. You restore them to where we, kinda set them aside. Kasi ang parati kong paniniwala, parang galit siya sa Pilipinas. Kaya ganun na lamang kadali na magnakaw ng pondo. 'Di ba? Dati ang korupsyon, sasabihin, kung gusto mo kumita, doon ka sa expenditure side. Ito, nasa budget mismo. 'Di ba? Doon ang talagang dapat kang manindigan at maasar sa nangyari. Kasi harapan ng ginagawa, no? At ako'y nagugulat, the people like Bersamin, who used to be a Chief Justice, kaya sir, nakikiusap rin ako. Nandun kayo. Kayo rin yung nag-boost ng kanyang ego na mas magaling si Mr. Marcos kisa sa Vice Presidente natin. Ngayon kayo'y inalis na wala man lang respeto sa inyong posisyon at sa inyong pinanggalingan. Siguro napapanahon na sir na magsalita kayo. Ganon din kay Secretary Amina Pangandaman. 'Di ba? Pero mo nagde-defend ka ng budget sa Senado, maka-receive ka ng tawag na you have to go. So ako, alam nyo, yung apat na yung sinasabi, hindi totoo yan sinasabi ni Congressman ko. Kung hindi ho totoo ang sinasabi ni Saldico, bakit apat kaagad ang inalis? Si Bersamin na bata, si Bersamin na matanda, si Secretary Amina, at si Yusek Olaybar. So, yung